Ano nangyari? Tanong niya nang sila na lang dalawa sa salas. I'm sorry. Pagkatapos na ginawa ko sa'yo, dapat hindi na kita inabala. Pero wala na kasi akong naisip ibang puntahan na makakaintindi sa akin. Ang dami kong what if sa buhay, Sarah, na hanggang ngayon binabangungot pa rin ako ng mga kasalanan ko. What if nagstay na lang ako? What if hindi kita niloko? What if nakontento na lang sana ako? Ang dami kong kasalanan sa'yo. Pero nilabanan mo ako. Hindi mo ako iniwan. Hindi kagaya na ginawa ko sa'yo. Bakit ganun, Sarah? Pinapatay ako ng konsensya ko. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Tama na. Tapos na yun. Pwede naman tayong magsimula ulit. Biglang nabuhay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Kahit na hindi na tayo magkasama, we can fix ourselves. We can be friends. Yeah. Sarah, alam ko, sasabihin mo na ang kapal na mukha ko kung tatanungin ko pa to, pero I want to know mismo sa bibig mo. Ano yun? Wala na ba talaga? Kahit kunti? Ange, masyadong malalim ang sugat na iniwan mo dito. Sa totoo lang, nahihirapan akong ayusin ang sarili ko. Pagkatapos na nangyari, nakalimutan ko kung paano ba magmahal ulit. I'm always afraid of having an ending losing someone. Kaya kung meron man, Tange, sana maintindihan mo kung bakit hanggang ngayon hindi ko magawa-gawang magmahal ulit. Alas 3 na nang siya ay makatulog. Ngunit alas 6 pa lang ng umaga ay nagising na siya dahil sa ingay ng paligid. 3 pamilya kasi ang nakatira sa iisang bahay ni Joel. Dito rin kasi nakatira ang dalawa nitong kapatid na may sarili ng pamilya. Pasensya ka na, Jova. Maingay talaga dito sa bahay. Anang binata, nabakas sa buhok ang bagong ligo. Ayos lang. Walang problema. Paano yan? Hindi ko muna papasok sa cafe. Sigurado ako hanapin ka ni Ma'am Sarah sa akin. Alam mo na kung anong sasabihin mo. Tsaka, hindi na ako papasok dun. Paano pag-aaral mo? Subukan kong maghanap ng bagong trabaho, Joel. Bahala na. Ay, ikaw bahala. Usapan natin, huwag mo akong ilalaglag kay Ma'am. Oo naman, no. Basta, salamat ka pala ulit sa pagpapatuloy sa akin dito, ah. Wala yun. Baka tumalon ka pa sa tulay, konsensya ko pa. Baliw. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kasabay na yon ay ang kinukubling kirot sa kanyang puso. Sa ngayon, pinoproblema niya kung paano niya kunin ang mga damit niya sa bahay ni Sarah, gayong nandoon si Lomi. Matapos ang masinsinang pag-uusap nila ni Tange, ay muli niyang naalala ang kagabi pang nawawala na si Juvie. Nag-aalala na siya para rito. Kaya naman matapos masiguro ang kalagayan ni Tange sa kanilang bahay, ay nagpasya na siyang
hanapin si Juvie. Hindi ba kayo nagkasama kagabi? Kagabi pa kasi siya wala eh. Hindi po, ma'am eh. Yun lang po, huli namin nakita yung kahapon po. Kahapon? Yes, ma'am. Hindi ho ba kayo nagkita? Nandito siya kahapon. Nagulat nga ako eh, akala ko may pasok siya tapos nakita ko siya kahapon. Di ba, Joel? Opo. Anong oras? 3 p.m. yata. 3 na ba? Shucks. Okay. Thanks. Wait. If ever kumontak siya sa inyo, sabihin niyo agad sa akin. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jojo, ano ba? Akala ko ba hindi mo ko bibigyan ng sakit ng ulo? Ba't na ka talaga sa akin pagdating ko? Kigil na hinawakan ni Sarah ang manibela habang nagpapatakbo. Tahimik na pinihit ni Juvie ang gate. Ganon din ang main door. Tahimik ang bahay at wala siyang naririnig ng bakas ng tinataguang si Lomi. Marahan niyang narating ang kanyang kwarto at maingat na nagligpit ng kanyang gamit. Gustuhin man niyang magpaalam pero wala siyang lakas loob na harapin ang mga ito. Lalo na't hindi siya sanay na gumawa ng kwento o idadahilan ng kanyang pag-alis. Ilang minuto rin ang lumipas nang matapos siya sa pagliligpit. Sinilip niya ang sala. Wala siyang maaninag na tao roon kung kaya't dahan-dahan siyang lumabas ng pintuan. Oh, Juvie, nandyan ka na pala. Hinahanap ka ni Sarah. Kagabi ka pa daw hindi umuwi. Tita, kasi dumako ang paningin nito sa hawak niyang bag. Aalis na po ako, tita. Salamat po na marami sa pagtanggap niyo po sa akin dito, ah. Tatanawin ko po itong utang na loob sa inyo. Pero tita, kailangan ko na pong umalis eh. Ay, siya. Hintayin mo muna si Sarah at nag-aalala yun sa'yo. Tsaka, bakit ka naman naalis? Nag-away ba kayo? Ay, nako. Kayo talagang mga bata kayo. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi kayo nagkakausap ni Sarah. Tita, please. Uuwi kasi ako ng probinsya, tita. Eh, alam niyo naman, baka wala na pa akong masakyan. Edi, bukas ka na umuwi. Tita, basta. Hindi kita pwedeng hayaang umalis hanggat hindi dumadating si Sarah. Teka, at tatawagan ko muna. Tita, wag na po. Tita. Nandiyan na pala eh. Naihilamos tuloy ni Juvie ang mga palad sa kanyang muka dahil wala na siyang kawala. Wala siyang pagpipilian kundi harapin ito. Anak. Mabutit bumalik ka kaagad. Nandito na si Juvie. Kausapin mo. At ang sabi, uuwing probinsya. Nag-away ba kayo? Mag-usap muna kami, Lomi. Siya, sige. Nasa kwarto lang ako, ha. Hinaan yung boses ninyo at may natutulog. Tiimbagang napaupo si Sarah sa tabi niya. Kasalukuyan silang nakaupo sa sofa. Ano to, Jojo? Aalis ka na lang nang walang paalam?